yung party list. Ang isa-isang party list sa Kongreso na lumalaban sa mga makakaliwang grupo. Ang isa-isang party list sa Kongreso na nagbabalik ng death penalty para sa mga kriminal, terorista, ang isa-isang party list na nagtasol kay Pangulong Rodrigo Duterte sa Kongreso at sumama kay Vice President Sara Duterte sa Kongreso ay hindi nila alam si Rodrigo Duterte ay wala pang talo kahit kailan sa kanyang buhay. Naging Vice Mayor sa Davao City noong 1987, naging Mayor, naging Congressman, naging Presidente ng Pilipinas. Kaya nang wala si Rodrigo Duterte ngayon, dahil ng Presidente na siya, hindi siya tumakbong senador. Pero kung akala nila, mahina na ang pamilya Duterte, nagkakamali sila. Dahil sa taong bayan, ay puro Duterte supporters. Ako po si Chairman Ronald Cardema ng Duterte Youth Party List. Ang isa-isang party list sa Kongreso na lumalaban sa mga makakaliwang grupo. Ang isa-isang party list sa Kongreso na nagbabalik ng death penalty para sa mga kriminal, terorista, ang isa-isang party list na nagtatrol kay Pangulong Rodrigo Duterte sa Kongreso at sumama kay Vice President Sara Duterte sa Kongreso. At kung maalala ninyo, sa 300 na kongresista ng bansa, isang Duterte Youth Party List ang aapat lamang na pumoto na ma-retain ang SMNI channel sa ating bansa. Ganun po ang aming paninindigan sa Duterte Youth Party List na kahit nag-aalisan na lahat ng kongresista, kami ay naninindigan para sa aming kaibigan, ang susunod na senador, number 53, Pastor Ako. Alam niyo, nung tinanggal ang Pangulong Bongbong Marcos, 96 term ako sa NYC, as NYC Chairman, yun rin ang linggo kung kailan inatake ang KOJC. At sa tingin ko, kami Pastor Ako ng Imuloy, makamakuro pa namin sa aming puso ang patawad kahit konti dahil kapagpatawad si Pastor. Pero hindi namin mapapatawad ay yung ginawa ng mga kongresista kay Vice President Sara Duterte sa sarili ko. Kaya ang aming panawagan mula sa Duterte yung party list, tandaan ninyo yung pagbubuhat ng 240 na kongresista na nag-impeach kay Vice President Sara Duterte. Kung ano yung ginagawa sa Davao del Sur, sinisira ang letrato ng congressman nila sa sobrang galit ng mga taga Davao del Sur. Sana tayong 32 million na lampas ng mga Pilipino ay manindigan ngayong eleksyon na ito. Huwag niyo iboto! Huwag niyo iboto lahat sa nag-traitor na kongresista sa mga Duterte. Ang Pangulong Duterte lamang at ang Vice President Sara Duterte ang nagpoprotekta sa aming lahat mula sa mga kriminal, terorista at terorista. Kaya ang ating panawagan, kailangan protektahan natin ang Pangulong Rodrigo Duterte at ang ating Vice President Sara Duterte at ngayong eleksyon na ito, lahat ng 240 na yan, kakampanya ay natin matalo sa kanilang mga distrito at probinsya. Tayong 32 million na Duterte supporters, unang-una hindi na natin iboboto yung mga kinatawan na yan. At pangalawa, lahat ng mga neutral, ating mga kapitbahay, kababayan, kakampanyahin pa natin na huwag iboto yung mga traitor at walang utang
wala pang talo kahit kailan sa kanyang buhay. Naging Vice Mayor ng Davao City noong 1987, naging Mayor, naging Congressman, naging Presidente ng Pilipinas. Kaya lang wala si Rodrigo Duterte ngayon, dahil yung Presidente na siya, hindi siya tumakbong senador. Pero kung akala nila, mahina na ang pamilya Duterte, nagkakamali din sila. Dahil ang taong bayan ay puro Duterte supporters. Kaya ang aming panawagan ngayong eleksyon na ito, iboto ninyo ang mga kaalyado ng Pangulong Duterte na narito sa harap at iboto ninyo ang mga senador ni Pangulong Duterte para mapagtibay ang pagbabalik sa Malacanang ni Sara Duterte. Dahil ang tagumpay ni Pastor Kibuloy, ang tagumpay ni Sara Duterte ay tagumpay ng mamamayang Pilipino. So muli po, mula po sa inyong number 5 Duterte Youth Party List, kami ay lumalaban ulit ngayong eleksyon na ito, kami ay naninindigan kasama ninyo, at tayo ang magdadala ng liwanag dito sa bayang talumpok na ito. Muli po, maraming salamat, at masabi natin, tatag lang, tatag lang. Maraming salamat po. Maraming salamat kay Chairman Ronald Garcema ng Duterte Youth Party List. Isang malakas na palakpak mo na dyan! Mayor Mike Roma! Isang malakas na palakpak! I've been mayor and I've been serving the country for 31 years. 31 years. Naging presidente po ako ng councilors list sa buong bansa, vice mayor's list sa buong bansa. Presidente po ako sa lahat ng mayor. Lead cities of the Philippines, and that brought me nakakilala ko kasi nagpunta na noon when I was the mayor in the city of Cebu somewhere 2010. Kaya sabi ko sa sarili ko, sabi kasi ni MJ, Mayor Mike, after last night with Alma and MJ, in-interview ako. Ano ba sasabihin ko? Wala na ibang sabihin. Kailangan natin Pastor 53 Kibuloy sa Senado. Kailangan natin taong tutulong, taong may puso, taong who will convert like all of you. And that is why I want to be confident
I want to be counted itong importanteng gathering. I know I have visited Pastor Apollo Kibuloy, and I know he is not. Tama ba ako? Pastor, di ba na pastor? Pastor Apollo Kibuloy, andyan ka, kikinig ka sa amin, nandito po kami. Mahal na mahal namin kayo. Finally, with binibilangan, our chairman, Mayor, President, former Igong Duterte also endorses Kibuloy for Senator, including Vice President Sara Duterte, and last but not the least, all of us, Partido PDP Laban, bring Kibuloy 53 for Senator as part of our group. Maraming salamat, agad salamat, Bisaya, may gabi ang inyong tanan, Bisayang naku, Dagang salamat, Mayor Mike Rama. Napaka-selective po nila. Nang sila as a politician. Kay Pastor Apollo Kibuloy, sa buong kingdom of Jesus Christ, Kasama pa po sila sa mga for inviting me here sa kanyang team of rally. sila sa mga posisyon. Maraming salamat po. Alam po ninyo, okay ko lang sa inyo kasi last week, nung meron akong event na pupuntahan sa Baguio, hindi ko kinayang magmotor sa Baguio dahil short talaga sa oras. Ako yung nag-usap sa isang kaibigan ni Pangulong Duterte na may-ari ng helicopter. Ako pwede sana, makapwede niya akong ihatid doon sa Baguio. Tapos iiwan na lang niya ako doon. Balik na siya. So yun, pinitrap ako sa Awit Cavite. Nilipat ako doon sa Baguio. Baba ako sa chopper sa Baguio. Lulipat doon yung chopper, ako nagpilila. At sa magpangan, yung chopper at yung piloto ay nalaglag. Namatay yung piloto. So, iniisip-isip ko, bakit hindi nalaglag yung chopper na apat kasi sakay na akyat sa Baguio? Bakit nalaglag siya? Nung isa na lang, yung piloto na lang sakay, makapapa. So, I realized na siguro nga, meron pang mission, sinong para sa akin dito sa kanal. At ang isip na yan, I am sure, gusto niya yung magpatuloy ko yung aking laban. Ating laban, hindi ko gusto na laban. Laban ang kailangan ito. Laban sa druga. Laban sa kriminalidad at laban sa korupsyon. Alam mo ninyo, yung druga, kaibigan, basta bigyan natin ang tsansa. Sigurado yan, kung atin ang Malacanang, kaya-kaya natin yan. Yung kriminalidad, kaya-kaya natin yan. Kung atin ang Malacanang. Pero korupsyon, yan ang pinakamahirap na misyon na binigay ni Lord sa akin. Alam niyo, kahit anong objection gagawin ko, maubos yan na nagkakasigan ng objection ni Lord. Objection, Mr. President. Kahit na hindi niya pakinggan, kahit na walk out tayo, makita natin galing tayo, walk out tayo, galing din sa proceedings, walk out tayo, wala pa rin nangyayari. Dahil ang kasuportan ko sa aking laban ay
Senator Bungo at si Senator Robert Padilla. So pag magbotohan, wala kami, talo pa rin. So useless yung aking sumikap. I did not know useless, pero sayang. Hindi siya talagang hindi natin nakuha ang ating kagustuhan. Kaya ako ngayon nakikiusap sa inyo. Ako sakaling ako'y tulungan ninyo makabalik sa Senado at susultihin yung manalo. Itutuloy ko yung laban na yan. At ang laban na yan ay kayang-kaya kong gawin. Kung aside from Senator Bungo, Senator Robert Padilla, idagdag po ninyo lahat ito. Kasama natin dito. Kung mapanalo natin ang number 10, Senator Bungo, Jimmy Bungo, atong Jimmy Bungo, napagagaling. Napagalo. Of course, Senator Bungo. Senator Jimmy Bungo. Napagalo na, fighter pa. Attorney Ramon Lambino. Yan ang question. Nakagano na. Astig yan, napagalo. Ito ba? Congressman Rodante Marcolita. Of course, ang ating pinakamamahal. Na kahit na nasa politika na siya, nagpahal na siya ng kanyang kandidacy. But still, he refuses to be called a politician. He wants to be called a leader. Ang makagaling. Kaya ako rin, kahit na naka-one term na kung bilang senador, gagayahin ko si Pastor. I don't want to be called a politician. Kasi hindi ko talaga akong politiko yung aking ugali. I am not always politically correct in all my statements, in all my actions. I am not necessarily politically correct. Pero, galing sa puso. Diba? So, huwag na ako tawagin politician. Tawagin lang ako, fighter. Fighter. Attorney Rick Rodriguez. Ako rin, lumalaban rin sa corruption. Kaya napakalakas po ng team natin kung balik kami ni Senator Bungo at kasama namin sila lahat. Of course, Mr. Victimo, Philip Samanov. Imagine ninyo, kung ang Senado ay mapupulo ng tao na kagaya namin. Ito lahat, mga dito ngayon. Makita mo, kung yan mga tao na lukupo sa Senado, tapos ang problema ng Pilipinas. Maraming salamat! Magandang gabi sa ating lahat. Salamat, Senator Bungo, Bato de la Rosa. Dahil nabukat ang kanilang pananampalataya at paniniwala sa Panginoon. Isa po ang abogado. Mahirap po yung pinagdaanan ko bago po ako naging abogado. Pero matyaga po tayo dahil sa paniniwala natin sa salita ng Diyos. Lagi po yan ang ating sinusundan at tatahaking lakas. Nag-iindigan po ako sa Kongreso ng Pilipinas mula 1987. Ako po ay naging Chief of Staff din sa Senado ng Pilipinas. Marami po sa mga kongresista at mga senador ay naging kliyente ko po sa aking opisina. Kung ano po ang trabaho ng isang mambabatas, masasabi ko po sa inyo na ang inyong lambing sa Senado, silang Pino, alam po niya ang kanyang gagawin. Pero tulad ng binanggit po ni Pastor Apollo, ang importante po sa isang lingkod bayan ay ang kanyang pagmamahal sa bayan at yan po ay nanggagaling sa puso. Kung wala kang pusong magservisyo ng totoo, hindi mo matutupad ang iyong misyon upang sa ganon ay gawing maganda ang bayang Pilipinas, gawing maganda ang buhay ng mamamayan. Ano ba ang mga programa na dapat po natin pagpulong-pansin? Marami na pong nabanggit si Pastor Apollo.
si Senator Bato de la Rosa. May mga nabanggit na rin ang aking batang kasamang abogado, si Atty. Jimmy Tudong. Kukupyahin ko na lamang po yung nagsusuportahan ng aking namin. Pero meron lang po akong apat na ilalagay. Una, patungkol po sa agrikultura. Sabi ni Pastor Apollo Kibuloy, siya raw ang ating leader. He is our right leader. Sabi ni Senator Bato de la Rosa, siya raw ang brave fighter. Sabi ni Atty. Bato, siya raw ang the right lover. Ako naman po ang the patient farmer. Dahil po, may ganda po tayo at pinagdaanan ko na rin po ang maraming kaso. Tawanan sa Korte, Regional Trial Court, Court of Appeals, sa Legal Trial hanggang sa Supreme Court. Marami na rin po ako na ipunanong kaso at yung isang kaso po dyan patungkol po sa pagbabago ng saligang batas o pagpapalakas ang sistema ng pamahalaan. Babaguhin natin ang saligang batas at gawing Federal Parliamentary System ng Bansang Pilipinas. Pinag-aaralan po yan ang lahat ng mga kulukuhan ng abogasiya. Yan po yung kaso pinakamaraming mahirap ang yung babasahin sa libro. Pinakamakapal na libro yan, isang kaso po lamang at yan po yung Lambino versus Modric. Ako po yan ang nagsabi ng kaso. Pero, dalawa na rin po yung aking anak na abogada. Sabi po sila sa University of the Philippines, nakapunta po yung mga naging anak sa Harvard University, yung nagsogong anak, nagtapos din po sa University of the Philippines sa Manila, hanggang nakapunta rin po ng Oxford. Yung manugang ko po ay isang abogado rin, yung manugang ko rin na babae ay isang abogada. Bali naman na po kami abogada sa aming pamilya, abogado. Pero yung aking asawa ay hindi po siya abogada. Siya pa rin po ang nasusunod sa akin. Kaya nilabuti ko na lamang po na ipabaya sa kanila ang tungkol sa pag-uusapang batas at justisya. Mas marami na po silang alam kaysa sa akin. Kaya ako na lamang po na isang pagbabaka. Nag-aalaga po ako ng maraming bata. Kung gusto po ninyo matuto kung paano mag-alaga ng mga bata, ay pumunta po kayo sa akin at pumunta kayo sa aking vlog. Pero kung makikita niyo sa Facebook, Raul Lambino Kabata, tignan po ninyo yun at makikita niyo po yung tunay nila. Edukasyon ang isa sa pinaka-importante fundasyon ng bansa. Pero ginawa nila dito sa 2025 budget na po yan, Leonor Jimmy Tudong, dahil nag-aling na po siya ng reklamo kahapon sa Ombudsman. Tinanggal po nila ang mahigit 10 bilyong piso para sa computerization program ng Department of Education. Pero nangyayari sa ating mga kabataan? Nawala yung mundo para sa computerization. Nawala yung pag-aasa ng ating mga kabataan na matuto patungkol po sa information and communication technology. Saan po napunta yung pera na yun? Inilagay po nila doon sa tinatawag nilang AKA. Kung saan-saan po nila ibibigay po nila kayudan ng nasa sa kapalit para sa bayan ng Pilipinas. Pangalawa, sa programa agrikultura, masyadong mahal ang bilihin. Asan yung 20 piso per kilo na bigas? Pinalimahanan kahit sa programa ng punta. Nakakatawa pa nga. Nilalabas na yung bigas na galing sa NFA. Enero, Pebrero pa lang. Matatapos lang ang unang anihan, wala na yata ang bigas sa Pilipinas. Magkano ang presyo ng bigas? 55 pesos, 58, 65 pesos per kilo. Asa ng mundo ng agrikultura? Wala rin. Nakakirang ng agrikultura. Pangatlo, kalusugan. Binanggit na naman po yan kanina ni Atty. Bato at saka ni Pastor. Nasaan yung mundo ng PhilHealth? Kinuhanan nila yung PhilHealth ng pera, 90 billion, at yung mundo sana na bibigay ng national government dito sa General Appropriation Act ng 2025, zero. Ang
binigay nila sa kalusugan. Kawawa yung mga may sakit ng Pilipinas. Pang-apat na pinaka-importante yung patungkol po sa seguridad ng Pilipinas. Si Senator Pato, sinabi na yan po yung kanyang atmosfera bilang general. At ang pagsuporta sa kanya has become more compelling in the light of the developments, political developments in our country today. Why? Because of the ongoing impeachment complaint that has been filed against our beloved Vice President Sara Duterte, it has become incumbent upon us to give a deafening support not only to Pastor Apollo Sigibuloy, pero lahat na ng mga iniindorsong kandidato ng ating mahal na Presidente, Sir Rodrigo Duterte. Pwede ba yan? Suportahan natin si Pastor Apollo Sigibuloy, pero suportahan din natin si Senator J.V. Hillo. Suportahan din natin si Kuya Ipe Salvador. Pwede ba yan? Suportahan din natin ang magiting matalino na abogado si Atty. Raul Lambino. Suportahan din natin ang ating pinakamamahal na matapang na general. Sino yan? Si Senator Pato de la Rosa. Suportahan din natin ang gwapo, matalino abogado. Sino yan? Si Senator Jimmy Bondok. Suportahan din natin ang mga kandidato pang iba. Kundi, sino yun? Yung ating Mr. Malasakit, Senator Bongo. Suportahan din natin yung mahal ni Presidente Duterte. Sino yun? Ang suportado po ng mga katutubo natin, si Senator Kapuyan. At suportahan din natin yung mga party list na nandito po at nagsalita ngayong hapon at ngayong gabi. Pwede ba yun? Bakit po kailangan natin silang suportahan? Suportahan natin sila because just in case yung impeachment complaint po ay ipapatuloy sa next na Senado, kailangan natin ang kanilang suporta para hindi makuha yung required 2/3 vote ng Senado. Kaya kailangan tayo, vote straight tayo ngayon na eleksyon. Pero ang tanong, Attorney, bakit namin suportahan si Pastor? Ano ba mga panukala niya na isusuporta niya para sa ating mga taong bayan? Isasabi po ni Pastor yan, pero ito po ang mga importante. Una, magtalaga siya ng batas, ang tawag Comprehensive Social Protection Bill. Meron ng batas ngayon, Republic Act 11310 or Social Pension and Indigent Senior Citizens Act. Pero po ang batas na ito, ang objective po nito is to rationalize ayuda system. Yung ayuda ngayon kasi, wala pang klarong batas yan. Kaya kung sinong bibigyan ng mga ayuda, yung mga lakas sa kapitan, lakas ng congressman, lakas ng mayor, di ba po? Ginagawa po ang ayuda ngayon as a political tool of the present administration, not only to influence voters, but to coerce voters to support their candidates. Di ba tama po? Kailangan po dito sa panukalang batas ni Pastor, i-rationalize ito. Kailangan ng parameters dito na nakasaad na sa batas kung sino ba talaga ang poorest of the poor. Kasi ito mga poorest of the poor ang kailangan talaga ng ayuda ng ating gobyerno. Di ba tama po? Walain dapat yung mga palakasan sa politiko para po yung mga poorest of the poor talaga ang maaayudahan. Ang
gusto nga ni Pastor, pag ma-identify ito, dapat may publication requirement din. Pwede makuha ang listahan. Hindi naman ipapublish kasi nakakahiya yun. Kung gusto mo makakuha ng listahan, pwede, available yun. Bakit? Kaya para meron ding remedy. Yung driver ng kapitan, yung kanyang kabit na naging ayuda na, o yung kanyang mga girlfriends, pwede rin questionin doon sa korte para magkaroon ng summary hearing. At kung ma-prove na wala siyang karapatan, pwede siyang tanggalin at palitan. Di ba maganda po? Gusto rin niya na merong regular assessment ng mga beneficiaries. At saka gusto niya holistic ito. Merong healthcare at meron ding housing. Yun ang gusto ni Pastor. Gusto rin niya magkaroon ng trabaho ang ating mga walang mga trabaho. Yun ang gusto ni Pastor. Katulad po sa Kingdom of Jesus Christ, lahat po, halos lahat ay may trabaho kung full-time ministry worker ka. Di ba tama po? So, dito po sa batas na ito, sa iyang ikukumpuni, kung siya ay iyong pipiliin na maging senador, siya po ay sisiguraduhin na nandun sa batas ang paggawa ng trabaho at bigyan ng tax incentives po ang mga korporasyon na gagawa po nito doon sa mga kabukiran at maging dito po sa syudad. Ang mangyayari nito, marami pong magkakatrabaho. Akan ay isang banal na lupa. Yun ang misyon ng Diyos sa kanyang tinawag siya at binigyan ng direksyon upang bumalik sa ito na magulo, na sekular, upang iligtas ang kanyang bayan para sa pagkakaalipin na mawala sila at sila ay pwedeng magsamba o maglingkod sa Diyos na wala pong nag-aalipin sa kanila. Sa aking Mosaic Ministry, ako ay pababalikin sa sekular na sanlibutan. At ako ay gagamitin niya ang leadership ng hinirang na anak na hindi na pwedeng bilhin, hindi na mababali pa, hindi na pwedeng i-bribe ng pera, hindi na pwedeng takutin pa, hindi na pwedeng i-terrorize pa para sumunod sa masama. Ako ay magpapatuloy sa kabutihan, magpapatuloy sa kagandahan, magpapatuloy sa kayusan, at magpapatuloy sa pagpapala na ibubuhos ng Diyos sa bansa ito. Once na namulat ang mata ng mga Pilipino na kailangan nila ang leader na katulad ko, upang naman makapiking sila o makaranas ng pagpapalang ating ang dinanas sa ating bansang kaharian, ang KOJC. Kaya ako'y naririto ngayon para sa mission na ito na pinakita ng Diyos sa akin na gusto ko ano hindi sapagkat wala po kung plano mo ako, di pa rin ako politiko. Ako ay isang leader. Huwag ninyo akong tawagin politiko kahit ako'y pumasok sa politika sapagkat hindi po ako traditional na politiko na papasok lang sa politika upang ang layunin ay magpayaman sa sarili, magnakaw sa kaban ng bayan at manlinlang sa mga tao. Ako po'y narito, pakikita ko ang leadership ko sa bansa nito na mayroong isang tao na pinapasok sa magulong politika na hindi politiko kundi leader at isang pastor ng kawan na nawawala upang sila naman ay magkaroon ng direksyon, katahimikan at pagpapala. Kasaganaan ang kanilang mararamdaman at ang hinaing ng taong bayan ay mga sentimento ng dissatisfaction. Sapagkat wala pong leader. Maraming politiko ang bansa ito pero walang leader. Ako ay hindi po politiko, ako ay isang leader. Na pagkanagulat ang mata ng Pilipino, ako ay binoto. Kapag nakaraan tayo sa voting process, election process, kasi kung
ang Diyos lang talaga ang matutupad dito at hindi nadadaan sa kamay ng tao. Kagad-agad ako ay maglilingkod sa inyo ng tuwiran. Pero dadaan pa tayo, ako'y nananalangin na sana mabuksan ang mga mata ng tao para makita nila ang leadership ng anak ng Diyos na naranasan lang sa loob ng bansang kaharian. Na ako'y pinalabas ngayon para ang leadership na ito ay maipabugbog ko naman sa bansang Pilipinas na napakaraming politiko pero wala pong leader. Kaya merong dissatisfaction, merong poverty, merong division, at merong pagkakaniya-kaniya. Ito po ay mawawalang lahat once na tayo ay nailaklok na sa Senado at nagkaroon ng kapangyarihan upang may sa katuparan ang mga plano nating puro kabutihan para sa ating bansang Pilipinas. Nagpapasalamat ako na ngayon ang bagong mission na tinitalog sa akin na pangako ay nasa glorification era ay magiging kabahagi ito ng kasaysayan